May mga lihim sa kasaysayan na ngayon lang malalantad. Dito sa channel na ito, masasaksihan mo ang mga katotohanang hindi itinuro sa paaralan. Buksan ang isipan at puso, halina't panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Masayang bati mga Ophirians! Bilang pagpapatuloy ng series, ang video na ito ay mag-focus sa kung ano at gaano bakit talaga kabigat ang kasalanan ni Eve, bakit gano'n na lang kabigat ang naging parusa. Bilang panimula, magbibigay po kami ng isang tanong na nais naming sagutin nyo sa inyong sarili as honest as possible. Dito nyo masusubukan kung talaga bang tugma sa Biblia ang doktrina na inyong pinaniniwalaan. Pakinggan niyong mabuti ang tanong. Ano ang dahilan? Bakit may kamatayan sina Adam and Eve at ang sangkatauhan? Letter A. Dahil kumain sina Adam and Eve ng ipinagbawal na prutas. Letter B. Dahil hindi kumain sina Adam and Eve ng prutas mula sa Tree of Life. Isa lang po dyan ang tama. Walang both of them. Only one answer. Ulitin po natin ang tanong. Ano ang dahilan bakit may kamatayan sina Adam and Eve at ang sangkatauhan? Letter A. Dahil kumain sina Adam and Eve ng ipinagbawal na prutas. Letter B. Dahil hindi kumain sina Adam and Eve ng prutas mula sa Tree of Life. Huwag po kayong mag-alala kung biglang sumerko ang inyong isipan. Expected po namin yan. Ginigising lang namin ang inyong diwa para makita nyo ang katotohanan. Sa aming pagsusuri, halos lahat ng turo ay sumentro sa ipinagbabawal na prutas. Sinasabi nila na wala daw sanang kamatayan ang sangkatauhan kung hindi daw kumain sina Adam and Eve ng ipinagbawal na prutas. Mali po yun. Ang paniniwalang yan ay nag-uugat sa pagbabaliwala ng Tree of Life. May kamatayan po sina Adam and Eve kahit hindi sila kumain ng ipinagbabawal na prutas. May kailangan silang gawin na hindi nila nagawa para magkaroon sana ng buhay na walang hanggan. Yun ay ang kumain mula sa Tree of Life. Sinabi sa Biblia na sila ay mamamatay kung kakain ng ipinagbawal na prutas. Tama po yun, hindi natin yan kinukontra. Ngunit, wala ring sinabi sa Biblia na sila ay mabubuhay ng walang hanggan kung hindi sila kakain ng ipinagbabawal na prutas. Pairalin po ang talas ng isip. Ano ang punto natin? Magbigay tayo ng halimbawa para lalong madaling maintindihan. Kunwari, ang ama ay isang doktor. Ipinagbawal niya sa iyo ang isang uri ng pagkain dahil ikamamatay mo yon. Sinunod mo ang doktor. Hindi ka nga kumain noong kanyang ipinagbabawal. Ibig bang sabihin, hindi ka na mamamatay? Mamamatay ka pa rin dahil ikaw ay isang physical na nilalang galing sa lupa. Ganyan din po ang sitwasyon ni Adam and Eve kahit noong hindi pa sila nagkakasala. Basahin natin. Genesis chapter 2 verse 17. But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die.
Kapag kumain kayo, siguradong kayo ay mamamatay. Bakit? Kasi nga may kamatayan pa sila. Vulnerable to death dahil ang kanilang flesh ay corruptible pa. Ito ay isang tagisan ng analytical versus doctrinal na pamamaraan ng pag-aaral ng Biblia. Bigyan nyo ng panahon ang sarili nyo na unawain ang inyong mga pinaniniwalaan. Kilalanin nga muna natin sina Adam and Eve bago pa sila nagkasala. Genesis chapter 2 verse 7. Then the Elohim formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Saan galing? Dust of the ground. Ibig sabihin, ang katawan ng tao ay galing sa lupa. Ang mga hayop kaya, saan galing? Genesis chapter 2 verse 19. Now the Elohim had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. Klarado, galing din sa lupa. Meaning, sila ay physical beings. Patunayan natin na physical being nga sina Adam and Eve. Genesis chapter 2 verse 16. And the Elohim commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden." Kumakain ba? Yes. Ibig sabihin, physical ang katawan. Tingnan din ang pangyayari noong nilikha si Eve. Genesis chapter 2 verse 21. So the Elohim caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Pinatulog ng ama si Adam, tapos kumuha ng isang tadyang at mula doon nilikha si Eve. May tadyang? Yes, physical. Bakit kailangang malalim na tulog? Para hindi masaktan. Physical? Yes. Huwag na pong pagtalunan kung ang tadyang ba talaga ang kinuha o kung anumang bahagi, basta ang importante may kinuha. Noong ibinigay na kay Adam ang babae, ano ang sabi ni Adam? Genesis chapter 2 verse 23. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." Ayan, may buto at laman. Pinatunayan din ng verse na ito na iisang genetic line si Adam and Eve. Natutuwa si Adam dahil ang ibinigay sa kanya ay galing mismo sa sarili niyang katawan. Ibig sabihin, hindi hybrid. Maliwanag. Physical flesh, kaya may kamatayan. Walang contradiction. Para sa mga mahilig maghugot-hugot, tapal dito, tapal doon ng mga verses, alam namin, gagamitin nyo ang Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. Hindi pa po yan applicable sa panahong ito ni na Adam dahil hindi pa sila nagkakasala. Huwag rarambulin ang timeline. May kailangan tayong himayin sa susunod na talata. Pakinggan pong mabuti. Genesis chapter 2 verse 16. And the Elohim commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of the good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." Pwede silang kumain kahit anong bunga mula sa kahit anong kahoy sa garden. Tanong, nasa garden din ba ang tree of life? Yes. Pwede ba silang kumain ng bunga mula sa tree of life? Yes. Kasi ang sabi ay kahit ano pwede, huwag lang ang galing sa tree of knowledge. Ang puntong ito ang dinadaan-daanan lang, ngunit hindi pinapansin. Ngayon, bakit sinabi ng ama na mamamatay sila kapag kumain mula sa tree of knowledge? Dahil alam ng ama na may kamatayan pa sina Adam dahil nga sa sila ay physical body. Pangalawa, hindi pa nakakakain mula sa tree of life. Yan ang rason bakit sinabihan silang mamamatay kayo kapag kumain ng ipinagbabawal na prutas. Klarado po, kung babasahin nyo ang context ng Genesis chapter 2 verse 9, inilarawan na ang tree of life at ang tree of knowledge ay parehong inilagay sa gitna ng Garden of Eden. Genesis
chapter 2, verse 9. The Elohim made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Pansining mabuti na oras-oras ay nakikita ni na Adam ang dalawang kahoy dahil nasa gitna ito ng garden. Ibig sabihin, lagi silang nahaharap sa dalawang pagpipilian. Life or death. Buhay na walang hanggan or kamatayan. Tree of life or tree of knowledge. May choice na pagpipilian. Binaliwala ni na Adam and Eve ang tree of life bagkus ginusto nila ang tree of knowledge. Sinuway din nila ang utos at warning ng Ama na sila ay mamamatay. Anong klaseng attitude pala ang pinairal nila? Parang ganito lang po. Titikman namin ang sarap ng ipinagbabawal. Patay kung patay. Ano ang tawag sa ganyang pag-iisip? Pleasure and liberal thinking. Gustong tikman ang sarap, sukdulang ikamatay. Klarado po tayo dyan. Ano ang nangyari matapos silang kumain? Genesis chapter 3 verse 22. And the Elohim said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Sinabi na ang tao ay naging parang Elohim. Alam na ang mabuti at masama. Hindi sila dapat payagang makakain mula sa tree of life upang hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag na ang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan ay ang tree of life. May kasalanan o wala, magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung makakakain sila mula sa tree of life. Sa makatuwid, ang hindi nila pagkain mula sa tree of life ang totoong dahilan kaya sila ay may kamatayan. Sablay ang doktrinang nagsasabi na kaya may kamatayan dahil kumain ng ipinagbawal na prutas. Ang totoo pala ay kaya may kamatayan kasi hindi kumain mula sa tree of life. Paano pala kung kumain sila sa tree of life bago ang pagkakasala? Sagot, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Paano naman kung una silang nakakain mula sa tree of life at pagkatapos kumain din sila sa tree of knowledge na ipinagbabawal? Sagot, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan at malamang hindi na sila natuksong kumain mula sa tree of knowledge. Ngayon, paano naman kung matapos silang kumain ng ipinagbawal na prutas, nakakain pa rin sila mula sa tree of life? Sagot, pwedeng eternal doom ang mangyari sa kanila. Bakit? Mabubuhay sila ng walang hanggan, ngunit hindi sa piling ng Ama dahil may pagsuway silang ginawa. At kung wala sila sa piling ng Ama, saan sila pupunta? Sa piling ni Lucifer. Yan ang nakikita naming rason kaya hindi sila pinayagang makakain matapos silang magkasala. No hope of salvation dahil wala nang dadaanan ang Messiah para maging human flesh. Yan ang wisdom bakit pinagwardyahan agad ang tree of life. Gaano kabigat ang kasalanang nangyari sa garden? Bakit napuruhan si Eve at sumentro sa kanyang reproductive system ang parusa sa kanya, samantalang si Adam ay hard labor lamang? Para maintindihan, unahin natin ang serpent. Madalas natin marinig na ang serpent daw ay si Satanas or si Lucifer. Partly true, partly false. Depende sa panahon or context sa timeline ng mga pangyayari. Tutol kami kung sasabihin na ang serpent ay si Lucifer sa panahong hindi pa nangyayari ang pagtukso kina Adam and Eve. Sang-ayon naman kami na ang serpent ay si Lucifer
habang nangyayari ang pagtukso. Noong matapos ang pagtukso at habang binibigkas ang sumpa, ang serpent ay hindi na si Lucifer. Kailangang pansinin mula sa Biblia na hindi si Lucifer ang tinamaan ng sumpa, kundi mismong ang serpent. Ipapaliwanag namin ng hiwalay bakit tinawag si Lucifer na Old Serpent. Hindi po permanenteng identity ni Lucifer ang pagiging serpent. Ngayon, ano ba ang serpent bago siya isinumpa at paano niyang nalinlang sina Adam and Eve? Karaniwan nating nakikita ang mga depiction na si Eve ay tinutokso ng isang ahas na nakapulupot sa sanga ng Tree of Knowledge. Tila malabo po na ang serpent ay nakapulupot sa sanga ng kahoy. Ang serpent ay nagsimulang gumapang sa kanyang belly dahil sa sumpa. Ibig sabihin, hindi siya gumagapang noong hindi pa isinumpa. Dahil dyan, ipinagpapalagay namin na ang serpent ay may paa at kamay. Posible ding meron siyang buntot. Ito ay isang typical na reptile kagaya ng mga lizards at crocodiles. Sinabi din sa Genesis chapter 3 verse 1, ang serpent ay kasama sa mga nilikhang wild animals mula sa lupa. Ang mga wild animal na nilikha ay ibinigay kay Adam at Eve bilang keepers of the garden. Yan ang dahilan bakit hindi takot sa serpent sina Adam and Eve. Ipinakita sa Genesis na nag-uusap sina Eve at ang serpent. Hindi yan dapat pagtakhan dahil kahit ngayon may mga hayop kagaya ng parrot at myna birds sa Palawan na may kakayahang mag-vocalize gaya ng tao. Ang serpent ay may hindi pangkaraniwang talino kumpara sa ibang hayop sa garden. Hindi rin yan dapat pagtakahan sa isang hayop dahil kahit ngayon may mga nakikita tayong trainable dogs na ginagamit sa mga search and rescue operation. May mga asong nauutusan at nakakagawa ng mga task o gawain na tila ba may isip gaya ng tao. Ganyan din ang serpent nina Adam and Eve. Dahil ang serpent ay may kakaibang talento, siya ay nakakatuwang pet o alaga at hindi nakakapagtaka kung siya ay maging paboritong alaga ni Adam sa garden. Ano kaya ang kinakain ng serpent? Masasabi namin na ang serpent ay kumakain ng prutas at halaman dahil ayon sa Genesis, ang kanyang mga nilikhang hayop ay fruits and plants ang kinakain gaya ni Adam and Eve. Mahalagang tandaan yan para maunawaan ang sumpa sa kanya bandang huli. Ngayon, dahil sa angking talino ng serpent at pagiging malapit niya kina Adam and Eve, siya ang napili ni Lucifer upang isakatuparan ang paglinlang kina Adam. Dalawa ang posibleng paraan kung paano siya ginamit ni Lucifer. Una, pwede niyang iposes ang katawan ng serpent. Pwede po bang mangyari yan? Yes. Dahil ganyan po ang nangyari noong ang mga demonic spirits ay pinoses yung mga baboy. Matatagpuan po ang kwento niyan sa Matthew chapter 8 verse 28 hanggang 34. Pangalawang paraan, pwedeng tinuruan lang ni Lucifer ang serpent. Hindi po tayo pabor sa theory na naposes ni Lucifer ang serpent. Pansining mabuti ang salita ng Ama noong isinumpa niya ang serpent. Genesis chapter 3 verse 14. And the Elohim said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of your life. Sa salita ng Elohim, sa bungad pa lang, because you have done this, or sa Tagalog, dahil ginawa mo ito. Sa ganyang bungad na salita, lumalabas na ang serpent mismo sa sarili niyang kusa
ang tumukso kay Eve. Hindi siya possessed. Alam niya ang ginagawa niya. Yan ang rason kaya hindi tayo sang-ayon sa theory na siya ay napossess or sinaniban ni Lucifer. Ang natitirang posibilidad ay tinuruan lang siya ni Lucifer. Ngunit, paano? Pumasok ba si Lucifer sa garden? Mauunawaan kung papansinin na ang serpent gaya ng mga ibang hayop at ibon ay maaaring makalabas sa garden. Sila po ay wild animals. Ang mga ibon ay lumilipad sa himpapawid. Hindi sila nakahawla sa garden. Ganyan din ang serpent. Sa paraang yan, posibleng nakalapit si Lucifer sa serpent. Pansinin nyo kung paanong magsalita ang serpent. Ang sabi niya kay Eve, hindi kayo mamamatay, bagkus mabubuksan ang inyong mga mata at kayo ay parang magiging iluhim. You will be as gods. Napansin niyo po ba? Well-trained. Ang dami niyang alam na sekreto. Paano niyang malalaman ang mga mabubuksan ang inyong mata at kayo'y magiging gods? May nagturo. Pansinin niyo rin na ang tema ng pananalita ng serpent ay Luciferian. Paano namin nasabing Luciferian? Naandun yung pantayan ang Creator. Yung sinasabi niyang, you will be like gods. That is Luciferian. Yan ang ambisyon lagi ni Lucifer. Ngayon, sino sa palagay nyo ang nagturo sa serpent? Di yung nag-uutos sa kanya na gumawa ng kasamaan. Wala nang iba, tumbukin na natin si Lucifer. Maraming theologians ang nagsasabi na at this point daw, si Lucifer ang nagsasalita at hindi ang serpent. Pero malinaw sa Biblia na ang may kagagawan ay ang serpent. Kaya nga, siya ang isinumpa na gagapang at siya nga ang gumapang at hindi si Lucifer. Maliwanag po yan. Isa lang ang hindi pwedeng pasubalian. Kung ano man ang ginawa ng serpent, si Lucifer ang mastermind. At ang serpent ay isang utusan lamang. Sa madaling salita, sumunod ang serpent sa utos ni Lucifer. Yun ang kanyang kasalanan. Nagpagamit siya. Kaya ang sabi ng Ama, because you have done this, sa Tagalog, dahil ginawa mo ito, or dahil nagpagamit ka, kaya ka isinumpa. Ngayon, magtatanong kayo, Ophirian, bakit sinabi sa Biblia na si Lucifer ay ang old serpent? Yes, tama po yan. Kailangan mo lang tingnan na ang serpent ang naging personahe o representative ni Lucifer. Kumbaga ng oras na yun, si Lucifer ang katransaksyon or kadil ni Eve at ang serpent ang nakafront. Kaya, by principle of agency, ang serpent ay si Lucifer ng oras na yun. Sa mga nalalabuan pa rin, ganito na lamang kasimple. Siguro nanonood kayo ng Miss Universe. Ano ang tawag sa ating candidate? Miss Philippines. Sa event na yan, ang ating kandidata ang Pilipinas. Kaya, noong nanalo, may nagtatanong, sino ang nanalo? Ang sagot natin, Philippines. Ganyan din po ang kalagayan ng serpent. Siya, si Mr. Lucifer sa mga pangyayaring yun. Ngayon, ano naman ang Tree of Knowledge of Good and Evil? Marami na namang doktrina na ang Tree of Knowledge ay hindi literal na tree, kundi simbolo lamang ng manhood o pagkalalaki. Ang pagkain daw ng bunga mula sa Tree of Knowledge ay sumisimbolo sa pakikipagniig or pakikipagtalik. Tutol po kami dyan. Bakit kamo? Kung ang Tree of Knowledge, simbolo ng pagkalalaki at pagkain ng bunga nito ay pakikipagtalik, ano pala ang ibig sabihin kung prutas mula sa Tree of Life? Pakikipagtalik din? Kanino? Ang lapo po, di ba? Ito ang interpretation ng Ophirian. Ang Tree of Knowledge of Good and Evil is a tree per se. Kahoy na namumunga, literal na kinain,
at hindi simbolo ng kung ano-ano. Mauunawaan mo lang kung ano ang epekto ng prutas mula sa Tree of Knowledge kung babalikan mo kung ano sina Adam and Eve at ano ang serpent bago sila kumain. Sa ating pagsisimula kanina, naipaliwanag na natin na sina Adam, Eve at lahat ng hayop ay galing sa lupa. Sila ay mga physical being, may bones and flesh, may dugo, may hormones, may genes, may DNA. Ang kanilang katawan at kaisipan ay nasa pure condition na maikukumpara natin sa isang brand new na sasakyan na nasa break-in period pa lamang. Gumamit tayo ng simpleng anatomy and physiology at simpleng psychology. Ang physical body natin ay may mga organs. Kasama dyan ang reproductive organs. Lahat ng organs natin sa katawan ay kontrolado ng nervous system at ng endocrine system. Ang main organ ng nervous system ay ang brain or utak na naaapektuhan din ng hormones galing sa mga glands ng katawan. Kapag pinag-usapan natin ang utak ng tao o brain, papasok ang awareness, consciousness or diwa. Isang mahalagang function or trabaho ng brain ay kontrolin ang mga organs, ang ating kilos at gawa o behavior. Katulong ng utak ang mga hormones. Ito ay mga likido na may epekto sa mga organs. Ngayon, may mga hormones na malaki ang epekto sa ating utak, pag-iisip at lalong-lalo na sa reproductive organs, magbabae man o maglalaki. Ang mga sensation na nararamdaman ukol sa pagniniig ay nagmumula sa pinagsamang aksyon ng brain at ng mga hormones. Ngayon, kumusta kaya ang katawan at pag-iisip ni Adam matapos silang likhain? Ito ang sinabi ng Biblia. Genesis chapter 2 verse 25. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Mula sa psychological na pananaw, ang diwa at kaisipan ni Adam ay wala pang program na naikarga. Clean slate. Wala pa silang malisya. Naka-switch off ang kanilang hormones na may kinalaman sa pagtatalik. Kaya nga, kahit hubad sila, hindi nila alam. Yan ang ibig sabihin ng both naked, parehong hubad, and were not ashamed. Para silang magbata kung pag-uusapan natin ang sexual na aspeto. Tingnan nyo sa practical na pananaw. Hindi ba may mga bata na naaabuso dahil nalinlang sila ng candy or pagkain? Ganyan na ganyan ang kalagayan ni Adam and Eve noon. Bago natin ipagpatuloy, tandaan lagi na ang salitang naked, nakedness sa Biblia ay tumutukoy sa sexual activity. Kaya kapag sinabing he saw the nakedness o kaya uncovered the nakedness o kaya knew his wife, yan ay mga katagang ginagamit na ang ibig sabihin ay pagsisiping o pagtatalik. Marahil, nagtataka kayo, bakit sinabi nating naka-switch off ang kanilang diwa o consciousness at ang mga hormones na may kinalaman sa pagtatalik? Kung napanood ninyo ang mga nakaraang video, mas lalo nyong mauunawaan na sa panahong sila ay nasa garden, ay hinihintay pang matapos ang extinction ng lahi mula sa first couple. Yan ang reason kaya hindi pa muna sila pwedeng magparami kasi hahalo ang kanilang lahi doon sa unang lahi. Noong kumain sina Adam and Eve ng ipinagbabawal na bunga, nagising ang kanilang diwa. Nakaramdam sila ng sensasyong nauukol sa pagniniig. Yan ang ibig sabihin ng their eyes were opened. Nabuksan ang kanilang mata. Nagising ang malisya sa kanilang katawan. Kaya, narealize nila na sila pala ay hubad. Mula sa pangyayari, malalaman natin kung ano pala ang epekto ng bunga mula sa Tree of Knowledge. Masasabi natin sa modernong pananalita na ang prutas ay may taglay na psychoactive at aphrodisiac effect.
Mai-imagine mo sina Adam na parang nakainom ng isang uri ng bawal na gamot, yung ginagamit sa mga party. Alam niyo na po ang ibig namin sabihin, ayaw naming pangalanan. Ang mga aphrodisiac naman ay mga substance para ganahan sa pagtatalik. Yan ang naramdaman ni na Adam and Eve matapos silang kumain ng prutas mula sa Tree of Knowledge. Pero may malaking problema. Hindi lang sila ang maglalaro. Kasali ang serpent. Paano natin nasabi na kasali ang serpent? Makikita lamang ang tamang kahulugan kung gagamitin ang original King James Version Bible. Kitang-kita mo na hindi audience ang serpent, kundi active player. Genesis chapter 3 verse 13. And the Elohim said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. Beguiled ang ginamit na salita. Sa mga audience na Tagalog o sa mga viewers natin na Tagalog ang Biblia ang ginagamit, malamang hindi nyo ma-appreciate ang kahulugan dahil sa translation. Ang salitang beguiled ay katumbas ng salitang seduce o sa Tagalog, inakit. Ang salitang seduce naman ay ginamit din sa Revelation chapter 2 verse 20. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which called herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Malinaw na ang salitang beguile or seduce ay nauugnay sa sexual immorality at fornication. May kailangan pa tayong himayin. Paano nasabi ng serpent na hindi kayo mamamatay bagkus mabubuksan ang inyong kamalayan? Malaki ang posibilidad na naunang kumain ang serpent para maniwala si Eve na hindi nga nakakamatay ang bunga. Sa panahong yan, umiepekto na ang prutas sa serpent. Nakakaramdam na siya ng kakaibang sensasyon. Nang aakit na ang serpent, siniseduce na niya si Eve. Sa pananaw naman ni Eve, kaakit-akit na sa kanyang paningin ang serpent. Yan ang epekto ng prutas. Ngayon, nasaan si Adam habang nangyayari ito? Andun siya, nanunood. Kaya nga, inalok siya ni Eve. Kasi andun siya. Kumain din si Adam ng prutas. Nabuksan din ang kanyang diwa sa kamunduhan. At sumali na siya kina Eve at sa serpent. Fornication ang sumunod na eksena. Doble-doble ang kasalanang ginawa ni Eve. Pansining mabuti ang sumpa sa kanya. Pain of childbirth. Hirap, sakit sa panganganak. Genesis chapter 3 verse 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow in thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children. Bakit sakit o hirap sa panganganak ang sumpa? Unang-una, dahil ang bahaging yun ang hindi iningatan ni Eve. Kung hindi makakaranas ng hirap at sakit ang bahagi na yun, uulit-ulitin niya ang kanyang ginawa. Ang pangalawa at pinakamahalagang rason, dahil nagkaroon ng bunga ang kasalanang nangyari. Genesis chapter 3 verse 15, And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sinabi sa sumpa na nagkaroon ng dalawang klaseng seed or genetic line, seed of the serpent at seed of the woman. Maraming katanungan ang nabuksan ngayong alam na natin ang nangyari sa Garden of Eden.
Sino ang seed of the serpent? Ano ang kinalaman ng seed of the serpent sa mga pinagdaanan at pagdaraanan ng mga Hebrew Israelites hanggang sa huling panahon? Kung sa simula pa lang ng humanity, ayaw unawain ang katotohanan, hinding-hindi nyo rin mauunawaan ang mga prophecies hanggang sa Revelation. Centuries na ang lumipas hanggang ngayon. Hugot dito, tapal doon pa rin ang ginagawa ng mga preachers. Bakit? Hindi nila ma-reconcile ang mga pangyayari. Ito po ang tahasan naming sinasabi. Hindi po kayo pwedeng magsimula sa gitna ng Biblia. You need to start sa page 1. Puputulin po namin ang video na ito sa katanungang, sino ang seed of the serpent? Abangan nyo po ang pagtatalakay natin dyan sa susunod na video. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating serye. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians. Kung nakaantig sa inyo ang mga katotohanang ibinahagi, paki-like po ang video at mag-subscribe para patuloy kayong ma-update sa mga susunod pang aral. Maraming salamat at naway samahan kayo ng liwanag sa bawat hakbang.